Ang pamagat po ng message po natin sa hapon po na ito ay may pamagat na Only You. Ayan. Ang yata po yung kantang Only You, di ba po? Kapanahonan niya pa po yun eh. Only You. Alam niyo po ba yan? Only You. Walang gitara. Anyway, yun po yung ating message title. Saglit lang po, i-open ko lang po itong ating slide. Medyo naglalag po ang ating computer. Pero po sa mga naka-online, magandang umaga po, magandang hapon. Saan man po kayo nanonood ngayon. At saan man po kayo abutan itong mensahe na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikinig at pagsubaybay po sa aming mga live, sa aming mga YouTube videos na punong-puno po ng mensahe ng Panginoon. Samahan nyo kami muli po sa panibagong mensahe na mapapakinggan po natin ngayong oras po na ito. Sabi ko nga po, ang pamagat po natin ay Only You. Only You. Ikaw lang, sapat na. At katulad po ng ating napag-usapan nung nakaraan, yung, ano po ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan? Kung naalala nyo. Talagang ang daming nakaalala. Sa sobrang nakaalala nila, talagang hindi nila masabi. Yung predestination, ano po? At isa po doon sa napag-aralan natin, yung tinatawag po na irresistible grace. Nalala niyo po ibig sabihin ng irresistible grace? Yung pwede niyo po siyang i-resist, yung biyaya ng Panginoon. Ano ba yung biyaya ng Panginoon? Yung kaligtasan niya, ano? Napag-aralan po natin na sa Biblia po pala ay pwedeng i-resist ng tao yung grace. Therefore, meron talaga pong mga tao mapapahamak. Bagamat ang layunin ng Diyos, walang mapahamak, katulad po nung napag-aralan natin nung nakarang linggo. Kasi ang gusto talaga ng Lord, ang intent, sabi nga, intention ng Diyos, walang mapahamak na tao, makapagsisi lahat. Ano? Mabautismuhan lahat, makapagsisi lahat, ang mapunta lahat sa langit. Yun yung intention ng Diyos eh. Pero dahil merong tinatawag na irresistible grace, na kung saan ang mga tao pwede nila pong tanggapin o hindi tanggapin ang alok ng Panginoon, yung salvation ng Lord. Therefore, meron pong mga tao talaga na mapapahamak. At ang sabi ko nga po rito, ako, ikaw, tayong lahat ay ang magiging rason kung maliligtas tayo o hindi. Salvation is a human decision. Ano? Ngayon, meron tayong mga i-debunk dito ng mga katuruan na kumakalat sa social media. Kasi tayo po, hindi ko naman alam kung kailan kayo nanonood ng social media nyo. At hindi ko rin alam kung ano-ano yung mga pinapanood nyo sa social media nyo. Pero alam nyo po ba na minsan ang tao, kahit hindi nila, nadaanan mo lang sa Facebook mo or sa Instagram o sa TikTok, minsan umano yun eh. Tumatambay yun dun sa subconscious natin. At minsan, ay nadadalaan po tayo nun ng mga maling information. Kaya po yun yung gusto ko pong matanggal sa atin at maliwanagan tayo. Kasi kung doon lang po tayo babase at minsan ay naapektuhan po yung ating pananampalataya doon sa mga napapanood natin. Yun po yung panimula ng paniniwala natin sa maling aral. Ano? Kaya mahalaga po itong mga ganitong gawain na ina-attenan natin kasi dito lang po tayo nagkakaroon ng pakikinig ng tamang doktrina, ng tamang aral. Kasi kung tayo lang, aasa lang tayo sa
panunood, di ba? Maasa lang tayo sa ibang tao na nakikita natin sa social media. Minsan, iba-iba yung mga sinasabi nila. At minsan, feeling natin tama yung sinasabi nila, na kung saan yung mga tao na napakaraming nainganyo, nakukonvince nila, kasi akala nila tama na yung sinabi ng mga nagtuturo sa social media. Pero tanda natin, lagi tayong babalik sa Biblia. We have to go back. You always go back to the Bible. Kasi po ang Bible ang magtuturo sa atin kung ano talaga yung totoo. Kung ano talaga yung tama. Hindi yung sinabi ni famous na vlogger o famous na ministro sa Facebook. Ano? Ngayon, pag-usapan natin to, itong isang kasabihan sa Pilipino, na sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano? Alam niyo, totoo po ito pagdating sa salvation Kasi po, ang Diyos, ibinigay niya na sa atin yung awa niya. Anong yung awa niya na binigay niya sa atin? Yung anak niya mismo. Yung bugtong niyang anak, yung kaisa-isa niyang anak, na dapat sana, hindi dapat mamatay yun para sa atin. Pero, dahil sa napakalaking pag-ibig ng Diyos tao, ibinigay niya yung sarili niyang anak, yung bugtong niyang anak. John 3:16, di ba? For God so loved the world. Hindi lang sinabi na, for God loved the world. Ang sabi doon, so loved. Ibig sabihin talagang ang laki ng pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son. Mamaya pag-uusapan natin yung kahalagahan. Anyway, itong kasabihan po ng mga Pilipino na ito, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, tama po ito sa kaligtasan. Tama po ito, nasa atin yung gawa. Ano yung gagawin natin? Nasa atin yung kung tatanggapin natin yung awa ng Diyos o hindi. Di ba po? Hindi naman parang yan na isasaksak ng Diyos sa mukha mo yung yung kaligtasan niya. Hindi naman ganun Kaya po yung pamagat natin, only you. Only you. At sa Biblia, mga kapatid, pangloko ng mga tao. Kaya kung hindi po tayo magtsatsaga na makinig, mag-aral, pwede po tayong maligaw. Isa tayo sa pwedeng maligaw. Kasi po, may mga pastor ngayon sa paligid natin, may mga tagapangaral, may mga tagapagturo, na nagtuturo po sila, dinadagdagan po nila yung tinuturo nila. Katulad po nito. Napakarami pong ministro ang nagtuturo na sabi nila, salvation can be obtained by faith alone. Dinagdagan nila ng alone. Or only. Pero kasi ibig sabihin ng alone, only. Alam niyo po, kahit guguhin natin ang buong Biblia, wala kang mababasa na nakalagay na faith alone o faith only. Tingnan niyo po, basahin po natin, kasi dito nila binabasa ito Nasabi daw, salvation can be obtained by faith alone. Pero tingnan natin, may alone ba na salita dyan? Efeso 2:8-9, sabi rito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Tingnan nyo yung word na ginamit po dyan ni Paul, nangaligtas. Ibig sabihin, past tense na. Naligtas na po o hindi pa? Naligtas na, past tense, Nangaligtas, hindi sabi, maliligtas, hindi sinabing gano'n. Sabi, nangaligtas, past tense na po yan. Ang sabi rito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron bang nakalagay dyan lamang? Wala, itong mga nagtuturo ng faith alone, saan nila nakuha itong salitang alone? Wala naman dyan sa talata na sinagamit nila. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Tingnan niyo po sa English version, sabi rito, for by grace are ye saved through faith. Yung salitang saved dyan, past tense na.
Saved through faith. May nakalagay ba dyan alone or only? Wala. Kaya ito po yung sinasabi ko po, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag tayo bumabatay lang doon sa mga napapanood natin sa social media, napakarami pong tao nagtuturo ng faith alone. Na pananampalataya lang daw, okay na. Pananampalataya, pananalig lang daw sa Diyos, okay na. Ganun ba yun? Pag-usapan mo natin yung irresistible grace. Kasi may kaugnayan po ito dun sa pinag-uusapan natin na dinidebunk natin na faith alone na yan. Ano? Pag sinabi pong irresistible grace, pwede mong i-resist yung biyaya ng Diyos. Pwede mong tanggihan sa Tagalog. I-resist kasi tanggihan yan eh. Ngayon, ang tanong po, ganito, mawawala ba ng mga tunay, ayan, nakita nyo pa yung salitang tunay, nilagyan ko ng red. Kasi po may mga pastor nagsasabi, kapag ikaw daw tunay na Kristiyano, hindi ka na mawawala sa biyaya ng Diyos. Hindi mo daw mawawala yung kaligtasan. Narinig nyo na yun minsan. Na yung mga tunay, ibig sabihin may peke, na Kristiyano. Which is tama naman yun, may tunay talaga at mayroong peke na Kristiyano. Pero sabi nila, hindi daw mawawala ang kaligtasan mo kapag ikaw daw ay tunay na Kristiyano. Ngayon, ang tanong ko, mawawala ba ng mga tunay na Kristiyano ang kaligtasan? Ano kaya ang sinasabi ng Biblia? Tingnan po natin. Sa Colossus, kanina po nakita nyo dyan sa Efeso, sabi ko, yung salitang nangaligtas, past tense na po, ibig sabihin, ligtas na sila. Kahit nandito tayo sa lupa pala, according sa Bible, pwede tayong confident na masabi natin ligtas tayo. According po sa sinasabi ng Bible. Pag tayo po, tinatalima natin yung mga utos ni Kristo, ito po yung tinatawag na, sabi nga parang may lisensya ka na, Parang may license ka na to be saved. May license ka na para pumuntang langit. Pero, hindi porke may lisensya ka na, hindi ka na pwedeng mabangga. Na matanggalan ng lisensya. Ganon yung pinakasimpleng paliwanag eh. Halimbawa si Sister Brenda, nag-apply ng lisensya. Ibig bang sabihin nun, habang buhay na siyang may lisensya? Nope. Habang buhay na siyang pwedeng mag-drive? Nope. Hindi. Pwede siyang mabangga one time, pwede siyang makabangga dyan, dahil sa hindi siya sumunod sa batas trapiko. Ano mangyayari sa kanyang lisensya? Mare-revoke. Ganon din po tayo. Yung salvation po natin, kapag hindi po tayo nag-ingat, pwede pong ma-revoke yun, pwede tayong mawala sa kaligtasan. Ngayon, yung salitang nangaligtas, sinabi rin po ito sa mga taga-Kolosas, sa church ng Kolosas, sabi rito sa Kolosas 1:13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na po, hindi? Ligtas na. Ibig sabihin, nung sinulatan ni Paul ang church sa Kolosas, sinabihan ni Paul na yung mga church doon, naligtas na sila. Ang sabi rito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Tingnan niyo yan. Pero tandaan niyo po, sa Colossus din po, sinabi ni Paul ang ganito. Sa Colossus 2:18, sabi nito, sino man ay huwag manakawan, ano yung pwedeng manakawan sa atin? Sabi rito, nang gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Pwede po bang manakaw yung gantimpala sa atin? O hindi? Pwede, Kaya, parehong author ng parehong epistle na nagsasabi, kayo ligtas na kayo.
Pero, pag ginawa niya itong bagay na ito, pwede kayong manakawan ng gantimpala. Ano yon? Dalawa. Yung kusang pagpapakababa at yung pagsamba sa mga anghel. Bakit? Ano po ba yung kusang pagpapakababa? Sa English po kasi ang ginamit dyan, false humility. Alam niyo po ang false humility, yung maling pagpapakumbaba, is a form of pride. Hindi ba yun po? Kasi kala natin, pag humble, kabaligtaran ng pride. Tama naman yun. Kung tama yung humbleness mo. Pero kung false humility, kung maling pagpapakababa, ang sabi po ng Biblia is a form of pride. Kasi self-centered ka nun eh. Ang kunyari nagpapakababa ka ng kunyari, pero hindi ka naman talaga nagpapakababa. Yun po ibig sabihin ng usang pagpapakababa. Isang paraan po yun para mawala po sa atin yung salvation. Pangalawa, yung pagsamba sa mga anghel. Pwede palang mawala ang kaligtasan kapag sumasamba tayo sa anghel. Alam niyo po, maraming tao ngayon sa panahon natin ngayon, sumasamba sa anghel. Yung santo nga, sinasamba nila. Oo. Mga rebulto ng buhay. Diba? Sinasamba po nila anghel. Naniwala po kayo doon na sinasamba po nila anghel. Oh, yeah. Tanungin po natin ang Bible. Sinasamba po ba ang anghel? Sa Apokalipsis 22, 8 hanggang 9, ang sabi rito, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Alam niyo po, nung matapos na ni John the Beloved, yung revelation, kasi pinakita na sa kanya lahat ng revelation ni Christ. Aba, yung nagdadala kay John doon sa vision niya na anghel, pagkatapos nagpatira pa si Juan. Sasambahin niya na yung anghel. Anong sabi ng anghel? Sa verse 9, at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan, sabi ng anghel. Ako'y kapwa mo alipin at ng inyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ano sabi ng anghel? Sumamba ka sa Diyos. Saan daw po sasamba? Sa Diyos. Hindi po sa anghel. Kaya po pala, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Ano ba yung gantimpala na yun? Yung buhay na walang hanggan. Yun naman po yung gantimpala na sinasabi sa Bible. Hindi naman to material na gantimpala. Hindi naman to parang mga iniisip ng sanlibutan na gantimpala na madaming pera, malalaking bahay. Yun yung gantimpala sa kanila Pero yung gantimpala na sinasabi rito ni Paul, yun yung sinasabi niya sa Pilipos na nagmamatulin ako upang makamtan ko yung gantimpala. Nakatingin ako doon sa unahan ko. Parang yung tumatakbo, di ba? Yung tumatakbo na naka-fix yung kanilang mata doon sa gantimpala, sa price. Yung price po na yon, yun po yung langit na bayan, yung buhay na walang hanggan. Yun po yung tinutukoy dito sa Colossus din. Ngayon, ang problema, may mga reliyon po sa panahon natin ngayon, hindi lang sa anghel sumasamba, sabi nga ni Sister Leti. Pati po kay Mama Mary, sumasamba, Ayan, nakita nyo, lumuluhod pa. Nagpapatira pa. Yung nag-rosaryo sa nilamang nila. Ayan. At hindi lang po si Mama Mary, pati po si Pedro. Pati yung mga ibang mga apostol, sinasamba nila. Niluluhuran nila, niluyukuran nila. Tapos, pinagpipray pa nila. Alam niyo po, nung buhay po si Apostol Pedro, yung totoong Apostol Pedro, hindi nga nagpasamba yun Sa gawa Gis 25 hanggang 26. Kasi po, nung time na ito, pumunta po si Pedro dun sa bahay ni Cornelio, isa pong centurion. Si Cornelius po, Roman centurion. Ibig sabihin ng centurion, may hawak po yan ng mga maraming kawal.
Ano? Diyan po galing yung salitang century. Ilan po ba yung century? Pag sinabing century. Ilang taon po yan? Matagal na panahon. Kung di ako nagkakamali, ano yun eh. Pag sinabing 1 century, Sister Brenda, pakitingnan mo nga yung 1 century, ilang taon yan? Ilang taon ba yung 1 century? Ha? 100 years? Tingnan mo yan. Yung millennial. Ano yung millennial po? 1,000 years. Yung millennial. Ano? Isang millennial, 1,000 years. Yung isang century, 100 years. Kaya yung centurion, ibig sabihin, ganun kalami yung ginawakan niya. Pulutong, talagang pulutong. Nung time po na ito, isa pong centurion, si Cornelio, tinanggap niya po sa bahay nila si Peter para makinig ng aral ni Peter. Pero sabi dito sa 25 tsaka sa 26 ng Gawa, Kapitulo 10, at nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Tingnan mo, sinamba niya si Peter. Ano sabi ni Peter? Tama yung ginagawa mo. Ganun ba yung sabi ni Peter? Kaya alam niyo kung buhay pa si Peter na yun, baka pinagsasampay niya yung mga sumasamba sa kanya ngayon eh. Kasi ang sabi rito ni Peter, datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka. Ako man ay tao rin. Ano mo yan? Tapos ngayon gagawa sila ng rebulto ni Peter. Halik-halikan nila yung paanong rebulto. Punas-punasan nila ng panyo. Ano? Tapos sasabihin, pag nagpawis, sasabihin, healing daw yun. Nakaka-heal. Maling-mali. Ano? Di sila walang nagawa, sinumban nila eh. Di ba may rebulto, may tawag silang San Lazaro? Si San Lazaro po. Samantalang namatay lang yun ay naging lang yun sa kanya na yung bang namatay siya na mabuti naging banal. Banal siya ng Panginoon. Kaya nga po, yun ang problema po sa panahon natin ngayon. Lalo na sa Pilipinas dahil ang dami pa rin mga tao ang naloloko o walang pakialam sa talagang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Yun ang nakakalungkot. Alam niyo po, pati sila Pablo, noong isang panahon na si Pablo po ay nasa Listra. Ang Listra po kasi part ng lumang mapa ng mundo. Nung nasa Listra po sila ni, kung di ako nagkakamali, si Bernabe, nagpagaling sila nung pilay doon. Nakita ng mga tao. Sabi ng mga tao, pakinggan po natin sa Gawa 14, 11, 14 hanggang 15. Sabi nito, at nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likanyo o Likaonya, ang mga Diyos, sabi nito, ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Akala nila to si Peter, si Paul, at saka si Bernabe, mga Diyos na nagkatawang tao. Kaya nagsigawan sila, talagang gulat sila. Tapos sabi dito sa 14, datapat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo. Anong ginawa nila? Sabi pa ni Paul, sige, tama yung ginagawa nyo. Ganun ba yung sinabi nila? Sabi rito, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw. Pinigilan nila Paul, Kasi alam nila Paul kung mangyayari pag ang tawag dito, hinayaan nila yun eh. Ang sabi rito, sa 15, at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin, may mga karamdamang gaya ninyo, at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan, ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. Tingnan mo yan, nag-preach tuloy sila, Paul. Huwag nyo kami sambahin, sabi nila Paul. Ang sambahin nyo yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Huwag nyo kaming sambahin, sabi ni Paul. Kabaliktaran ngayon sa mga tinuturo ng pare. Mga pare, sabi niya sa mga member niya, luhuran nyo si Maria, luhuran nyo si Papa Jesus,
luhuran nyo si San Lazaro, si San Mateo, si San Pedro, si San... Puro lahat ng San. Si San Juan, nabautis na kaya pag panahon ng John, ano bang kwan yun? Nagsasabi sila ng tubig. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng bautismo. Kaya, ito yung problema ng mga tao na hindi naghahanap ng katotohanan. Bahala na. Yan na yung ano nila, nasa isip, bahala na. Yung magulang ko, ito na yung kinagis ng paniniwala. Sa Katolikan, na walang hindi pa sila natutunan ng iba, kaya yun ang paniniwala. Yeah. Ano pa? Ano pa yung mga... Meron bang relihiyon na masasabi natin na sumasamba sa anghel? Tingin nyo, meron po ba? Sa panahon natin ngayon. Ito, pakinggan nyo po ha. Sabi naman ng mga saksi ni Jehovah, si Kristo daw po ay si Miguel Arcangel. Tandaan mo natin, si Miguel Arcangel or si Michael Archangel, isa po siyang anghel, kaya nga Archangel eh. Pag sinabing Archangel, pinuno ng mga anghel. Pero, alam niyo po ba na ang mga saksi, naniniwala po sila na si Kristo at si Miguel ay pareho lang po. Sa katunayan, kung pupunta po kayo sa kanilang www.org, ang sabi po rito, sa kanila pong website na may pamagat na Who is Michael the Archangel? Ang sabi po ganito, God's word refers to Michael the Archangel sa aklat po ng Jude, verse 9. Ang sabi rito, this term means chief angel. Pakinggan nyo po kasi ito po yung conclusion nila eh. Kaya nila itinuro na si Miguel at saka si Kristo, pareho lang po. Jesus is linked, sabi rito, Jesus is linked with the office of Archangel. Si Christ daw po, naka-link doon po sa mga katawagan ng mga arkanghel. Ang sabi rito, regarding the resurrected Lord Jesus Christ, 1 Thessalonians 4:16 states, the Lord Himself will descend from heaven with a commanding call, with an archangel's voice. Ginamit po nila yung talata sa 1 Thessalonica 4:16. Basahin nga po natin. Hindi na natin ano siya sabi sa Tagalog. Kasi po, parang makita natin kung tama ba itong pinagsasabi nila. Mahirap naman kung hindi tayo magsisiyasat. Okay lang po ba nung nagsisiyasat tayo? Tingnan po natin 1 Thessalonians 4:16. Ang sabi dito sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ang sabi po nila, yung tinig daw po ng arkanghel, tinig daw po ni Kristo yun. Yun po ba yung sinasabi ng Biblia? Hindi porke may sinabi rito na tinig, o may isang sigaw na may tinig ng arkanghel, ibig sabihin po, si Kristo na rin yung arkanghel, hindi naman po gano'n. Pero sila, kinunclude po nila dito, sabi dito, thus, the voice of Jesus is described as being that of an archangel. Sabi dito, ang paniniwala po nila na yung sumigaw po doon ay si Jesus Christ daw po yun. Kaya ang paniniwala nila si Jesus Christ at si Michael Archangel, pareho lang yun. Sipin mo yun. Anong klaseng turo yan, mga kapatid? Sabi rito, therefore, suggest that Jesus Himself is the Archangel Miguel. Anong klaseng po ito? Pagtuturo? Ibig bang sabihin, pag may sumigaw pala doon, halimbawa ako dumating, tapos may sumigaw, ako na rin yung sumigaw? Ganun ba yan? Hindi, Kasi, bakit ko sinasabi po na si Jesus Christ at si Miguel, hindi parehong tao yun. Hindi parehong karakter po yun. I'm sorry, burahin niyo po yung sinabi kong tao. Hindi parehong tao, hindi po ganun. Ang ibig sabihin, hindi parehong karakter. Bakit ko sinasabi at pinaninindigan na si Jesus Christ at si Miguel Archangel hindi parehong karakter? Kasi po sa Biblia, yun po yung itinuturo ng Bible. Sa Hebreo 1, sa 5 hanggang 6, ganito po ang sinasabi.
Sapagkat kanino nga sa mga anghel, tinatanong po tayo ng author ng Hebreo. Ang sabi rito, sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, ibig sabihin ng kailanman, mula noong unang panahon hanggang ngayon, kailanman eh. Ang sabi nito, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Yung author po ng Hebreo, ng Book of Hebreo, tinatanong yung audience, yung reader niya, which is yung mga Hebreo. Ang sabi niya, meron bang pinagsabihan yung Diyos Ama sa lahat ng anghel niya? Kasi bilyon-bilyon ng anghel, walang bilang ang anghel ng Panginoon eh. Sabi ng Biblia, meron bang sinabihan sa lahat ng anghel na sinabi ng Ama, ikaw na anghel, ikaw ay magiging anak ko, ikaw ay pinanganak ko ngayon? Meron ba? Wala. Wala po. Kasi yung mga anghel, babasahin natin mamaya dito, yung mga anghel, hindi po sila tinuring na anak, na katulad na pagkaturing kay Jesus Christ na anak. Bagamat sa Biblia, tinatawag yung mga anghel sa Genesis, kung ako nagkakamali sa chapter 6, na mga anak ng Diyos. Pero yung word na anak, small letter A. Hindi po siya capital A, na katulad na ginagamit na pang-describe kay Jesus Christ na anak ng Diyos, capital A. Son of God, the Son of God. Naintindihan po natin? Ngayon, sabi rito, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging, tingnan niyo yung salita na siya, singular eh. Siya, hindi sinabing sila. Siya'y magiging aking anak. Tinatanong tayo ng author ng Book of Hebrews. Sabi dito sa verse 6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan. Sino yon? Si Jesus Christ. Yung panganay. Dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan. Ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Alam niyo, ang anghel, sa kapwa niya anghel, hindi pwedeng sumamba sa kapwa niya anghel eh. Alam niyo po ba yun? Yes. Ang anghel, sa kapwa niya anghel, hindi pwedeng sambahin. Bawal po sa anghel yun eh. Kung bawal yun sa anghel, mas lalo pa naman tayo, bawal sambahin natin yung anghel. Kaya dito, sasabi rito, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang tinutukoy po dyan, si Jesus Christ. Therefore, kung si Jesus Christ ay Diyos, na dapat sambahin ng mga anghel, hindi po siya anghel. Hindi na po natin. And therefore, kung hindi po siya anghel, hindi po siya si Miguel Arcangel. Bakit? Tuloy po natin. Sa verse 7 hanggang verse 10. At sinabi niya tungkol sa mga anghel. Ito ang Ama ang nagsasalita po rito. Ang sinabi niya daw po sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya, ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ito po palang mga anghel, itong mga create ng Diyos ng mga anghel, kasi ang anghel, creation niya ng Diyos eh. Hindi mo naman po yan ipinanganak na katulad ni Jesus Christ. Si Christ po pinanganak ng Diyos. Ang anghel, kinreate po yan ng Diyos. Katulad natin. Creation sila ng Diyos. Ngayon, ang purpose po ng anghel, kaya po sila kinreate, para maging ministro sila. Maging katulong po sila ng Diyos doon sa mga plano na gustong magawa ng Diyos. Ang sabi rito sa verse 8, ngunit tungkol sa anak na ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Tingnan mo yan, yung Ama mismo, tinawag niyang Diyos si Christ. Sabi niya, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Biro mo, yung Ama mismo, tinawag niyang Diyos, si Christ. Bakit? Pareho kasi silang Diyos eh. Hindi po siya anghel, Diyos po siya. Ang sabi rito, sa verse 9, inibig mo ang katuwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, tingnan mo yan, kaya't ang Diyos mo. Parang sabi ng Ama, ako na Diyos mo,
ay nagbuhos sa inyo ng langis, ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. At, hindi lang Diyos ang tawag ng Ama kay Jesus Christ. Ano pang tawag niya? Ikaw, Panginoon, tingnan mo yan. Nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Tama po ba ito na sinabi ng ama niya sa kanya? Tama kasi nabasa natin doon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3. Nang lahat ng bagay ginawa para sa kanya. Kanino? Kay Jesus Christ. Diba? Basahin po natin. Wala po dyan sa aking screen. Ito, ang sabi rito, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay, sumasa Diyos, at ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Tama to eh. Tama itong sinabi ng ama niya eh. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nagawa. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kung wala po pala si Kristo, walang magagawang bagay. Kahit tayo, hindi tayo magagawa kung wala si Kristo. Tuloy po natin, dito sa 13 hanggang 14. Ngunit, kanino sa mga anghel, tinatanong na naman po tayo, kanino sa mga anghel, sinabi niya, kailanman, lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ay gawin kong tungtungan ng iyong mga, kundi kay Christ lang. Verse 14, ang sabi rito, hindi baga silang lahat, ano daw yung mga anghel, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Tayo po yun. Sipin nyo yun. Tayo yung magmamana ng kaligtasan. Ngayon, balik tayo dun sa tanong. Mawawala ba ng mga tunay na Kristiyano ang kaligtasan? Yes. Pwedeng mawala. Pwedeng ang manakaw eh. Pag manakaw, ibig sabihin ng manakaw, mawawala. Ano? Pwede ba? Ngayon, fokusan natin doon sa salitang tunay. Kasi may mga pastor na nagsasabi, pag tunay daw na Kristiyano, hindi nawawala yung kaligtasan. Totoo ba yun? Biblical po ba yun? Tingnan po natin. Ikalawang Juan, 1:8, sabi rito, sabi ni Apostol Juan dito, mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong, ano sabi dito? Iwala. Nawawala po ba o hindi? Huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi inyong tanggapin ninyo, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ano ba yung pinagpagalan ng mga apostol? Ano ba yung mga pinagpagalan nila? Yung salita, yung aral, ano? Yung aral, yung ebanghelyo. Yun yung pinagpagalan nila. Kaya nga, dahil sa ebanghelyo, na pinatay sila eh. Ano? Karamihan sa mga apostol, pinatay. Si Juan lang ang hindi pinatay eh. Oh. Alam niyo sa katunayan, pwedeng mawala yung kaligtasan natin. Ang Diyos mismo nagtatakwil po yan eh. Si Juan lang pala hindi pinatay ng mga. Hindi po siya nakaranas ng persecution na parang kala Peter. Namatay po siya, according sa history po, namatay po siya ng katandaan. Bagamat mayroong mga history na bago siya namatay sa katandaan, nilagay siya sa kumukulong oil. Ano? Nilagay. Pero hindi po siya namatay doon. Kaya nung hindi siya namatay, tinapon na lang siya doon sa island, yung Patmos. Doon siya nakasulat ng Revelation. Namatay siya doon sa tinapon sa Patmos. Doon na siya. Hindi pa po. Hindi po siya doon namatay. Marami kasi pong mga history sa online na nagsasabi hindi daw po siya doon namatay. Namatay pa daw siya sa ibang lugar. Marami pong pero wala pong mga talagang basis talaga na solid basis. Anyway, alam niyo po ba na ang Panginoon pwede rin pong magtakwil? Nasabi po rito sa unang Kronika 28:9, ito po si Solomon, nung panahon niya, ang sabi ng Diyos kay Solomon,
At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Sino po ba yung ama ni Solomon? Si David. Ano? At paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, sabi rito, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kung itinakwil po tayo ng Diyos, ligtas pa po ba tayo, no? Hindi na. Yung yung magulang, pag tinakwil yung anak, pinapalayas na sa bahay. Di ba po? Kaya, ang sabi po rito, kahit tunay kang Kristiyano o kahit si Kristo nasa iyo na, kasi ito yung mga sinasabi ng mga pastor na pagtunay daw ng Kristiyano, wala, hindi na daw mawawalan ng kaligtasan. Ganun ba yun? Bakit si Judas? Si Judas, tunay na Kristiyano yun. Yun ba yung basehan yung pagiging tunay? Hindi po. Ang basehan po ng kaligtasan, yung tunay at nagpapatuloy. Hindi po nagtatapos sa tunay. Kasi sabi po rito, sa ikalawang Korinto, 13:5, pakinggan niyo po ang sinasabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Ano daw po gagawin? Siyasatin yung sarili. Bakit? Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit natin susubukin? Tingnan niyo po sinabi dito ni Paul. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Si Jesus Christ po ba nasa atin o wala? Sa atin. Pag tayo po Kristiyano na si Jesus Christ, namumuhay po sa atin. Pero ibig pong sabihin po ba, no? Ligtas na tayo lagi. Lagi na po ba tayo ligtas na? Bakit po sinabi ni Paul na siya sa atin natin yung sarili natin kung lagi na tayong ligtas? Ang kausap po ni Paul po rito, yung mga Kristiyano na may Kristo na sa buhay. Tunay pong Kristiyano ba yun o hindi? Tunay na Kristiyano. Tunay. Pero ang sabi ni Paul, siya sa atin yun. Bakit? Ang sabi niya rito, maliban na kung kayo'y, anong nangyari? Itinakwil na. Kasi po, pag tinakwil ka na ng Diyos, wala ka nang magagawa niyan. Kahit, sabihin mo na yung una, may Kristo ka sa buhay, yes. Oo, yes, tunay kang Kristiyano. Pero pag, ang sabi rito, maliban na kung tinakwil ka ng Diyos. Kung ikaw nga naman, katakwil-takwil, pumatay ka ng tao, nang rape ka, nangalunya ka, aba, ligtas pa rin. Lagi pa rin ligtas, ganun ba yun? Kaya yung basihan na pagiging tunay na Kristiyano, katulad po nitong tao na ito na nagtuturo, ewan kung nakita nyo na to si, itong tao na ito. Ay sabi niya, are you true reborn Christian? Posible ba na mawala ang salvation ng isang Kristiyano kapag tunay, sabi niya? Aba, pwede. Yan ang sagot natin. Pwede kasi, bakit pa sasabihin ni Paul sa mga taga-Korinto na mga may Kristo sa buhay, na siya sa atin yung sarili nyo, subukin nyo yung sarili nyo? Kasi kung maliban na lang, kung tinakwil na kayo ng Diyos, huwag nyo nang subukin. Tinakwil na kayo ng Diyos biro mo, ikaw ba naman, nang rape ka ng 5. Nirape mo yung anak mo, nirape mo yung kapitbahay mo. Ba, hindi ka pa itatakwil ng Diyos? Tapos hindi ka naman nagsisisi? Tapos sabihin mo, ligtas ka na kasi tunay kang Kristiyano? Naku. Kaya po pati yung salitang faith, wala po sa Bible. Sa katunayan, sa Bible, hindi lang faith ang meron sa dapat nating gawin. Sa ikalawang Pedro 1:5-7, sa English, sabi rito, and beside this, giving all diligence, add to your faith, virtue, ano pa? Ano pang i-add sa faith? Knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity. Tingnan mo yan.
Tapos sasabihin nila faith alone. Wala namang alone, salitang alone sa Bible. Sa katunayan, sabi nga ni Apostol Pedro, dagdagan nyo yung kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi po pag hindi natin madagdagan yung pananampalataya, pwede tayong umurong. At pag tayo umurong, ang sabi ng Hebreo 10:38 hanggang 39, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umuurong po hindi. Umuurong. Ano? Hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ngayon, gusto kong makita ninyo dito na hindi lang nagtatapos sa pananampalataya. Bakit? Ito pong mga taong ito, nanampalataya din sila sa Diyos eh. Pero umurong po sila bandang huli. Si Judas, diba? Si Solomon, si yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, si Himeneo at si Alejandro. At pinakahuli si Satanas. Napahamak din pala sila Solomon. Ay, opo. Di ba, nung samba na siya sa Diyos. Oo, nagsamba sa mga. Oh. Ibig sabihin, akala ko yung mga sila yung. Ay, yun nga po yung sa Kronika, binasa natin kanina. Yun yung kondisyon sa kanya ng Diyos eh. Pag ako hinanap mo, Matatakpan. magiging ligtas ka. Pero pag hindi mo ginawa yung ginawa ng anak ng ama mo, na si Haring David, sabi niya, itatakwil kita magpakilanman. Ano bang ginawa ni Solomon? Nung kahuli-hulihan, niligaw siya ng mga asawa, pero 1,000 yung asawa niya eh. Oh, yung mga asawa niya yun naglulod-lod sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Kalabaal. Nagsimula na rin siyang maglod-lod doon. O yun po ba, karapat dapat sa Diyos? Kaya logic na lang po yun, makikita natin kung ano yung nangyari kay Solomon. Ngayon, alam niyo po pati si Satanas? Dati si Satanas nasa side ng katotohanan. Si Satanas. Pero alam niyo si Satanas, hindi kasi siya nanatili sa katotohanan. Pakinggan po ninyo to. Sa John chapter 8 verse 44, ang sabi rito, kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig nyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at, pakinggan niyo po ito, hindi nananatili sa katotohanan. Kaya, noong una pa noon, nasa panig ng katotohanan si Satanas, hindi siya nanatili. Ano? Kaya ganun din po tayo. Pag tayo hindi nanatili, hindi nagpatuloy, hindi naging tapat, kahit tunay kang Kristiyano, pwede kang mawala doon sa biyaya ng Diyos. Pwede tayong mahulog sa biyaya ng Diyos. Pwede tayong mawala. Kaya yung mga sinasabing ligtas, ngayon ligtas na lagi, hindi po totoo yun. One save, always save, hindi totoo yun. Biro mo, si Satanas nga, demonyo nga, nanginginig pa. Tapos sasabihin, faith alone, pananampalataya, okay na? No. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, gusto ko po ito ang iwanan sa inyo. Para po natin magawa ang pagpapatuloy, para po natin magawa na tayo po ay makapagtapat sa Diyos. Lagi po natin tandaan tong verse na ito. Isa po sa pinakapaborito kong verse sa Bible. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 7. Ang sabi rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Hindi lang kalahati, buo. Buong pagkatao mo, kasama na dyan yung isip mo, yung buhay mo, pananalita mo, lahat. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kahit alam mo yung bagay, huwag ka pa rin manalig. Magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Kilalanin mo siya na sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ito po yung dapat nating gawin. Gawin po natin motto ng buhay natin to. Maging prinsipyo to ng buhay natin. Sa gayon, hindi po tayo mawawalay sa Diyos. Makakapagpatuloy tayo hanggang finish line.
At para po sa pagtatapos natin, gusto ko iiwan sa inyo to. Things to ponder. Check and recheck our heart. Tanungin natin, is it actively looking for truth? Ang puso po ba natin laging naghahanap sa katotohanan? Pangalawa, check our mind. Is it renewing and not conforming to the pattern of this world? Check our mouth. Is it glorifying God? Yung mga pinagsasabi po ba natin, nakakaluwalhati sa Diyos? Katulad po ng topic natin kagabi. Check our eyes. Are they seeing the things in heaven? At bang mata natin nakikita yung mga bagay sa langit o nakapokus tayo dito sa lupa? Nakapunta sa lupa. Check our ears. Yung mga tenga natin, are they hearing the true doctrines of God? And lastly, check our hands. Are they reaching other people in need? Mga kapatid, sa pagtatapos po natin, nawa baunin po natin to sa ating buhay at nawa po nakapulutan natin ang aral to muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa sa susunod na linggo magkasama-sama tayo muli sa panibagong mensahe ng Panginoon. Sa pakikinig po natin at pagsasaliksik ng kanyang salita. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa mga naka-online. Ingatan po kayo ng Panginoon at patuloy po na sumubaybay po kayo sa aming mga online services. God bless po at ingatan kayo ng banal na Espiritu.